Pansamantalang ipinatigil kahapon ng Philippine Red Cross ang kanilang operasyon sa Zamboanga City matapos masugatan po ang ilan nitong mga kasamahan sa pag-atake kahapon ng MNLF. Ang naturabong insidente ay personal na natunghayan ng ating kasamang si George Bandola at narito ang kanyang report. Ako mismo ang kumukuha ng video na ito. Mula sa isang report na nakalaya ang ilang hostages dito sa Zamboanga City, minarapat namin ni Eddie Arellano na puntahan ang lugar kung saan nakuha ang ilang hostages. Mainit na ang sitwasyon ng abutan namin. Sa barangay Santa Catalina, ilang metro lamang ang layo sa mga membro ng MNLF, kabi-kabilang putok ng baril at armored personnel carrier ang nanggaling sa pamahalaan. Sa mismong lugar kung saan ako nakakuha ng malinaw na video, halos 1 kilometro ang layo sa likuran ko ang City Hall. Subalit, halos 10 metro lamang mula sa aking kinatatayuan, pinasabugan ng mortar ang mga grupo ng International Red Cross na nakaantabay lang sa nangyayaring bakbakan. Sa pagsabog ng mortar, 7 miyembro ng International Red Cross ang sugatan. May 2 sundalo rin ang tinamaan malapit sa aming kinatatayuan. Ito ang kumpirmasyon na umuusad paunti-unti ang grupo ng MNLF palapit sa kanilang pakay sa City Hall. At maging ang grupo ng media ay pinatatamaan na. Hindi na kami nag-atubili. Nagtakbuhan na kami at humanap ng mas ligtas na lugar. Kung mapapansin po ninyo, kanina, napakalayo ng aming tayo. Nandun sa parting yun. Pero pinatakan ng mortar yung aming halos kinatatayuan. 10 metro lamang ang aking kinatatayuan doon sa pinatakan ng mortar. At hindi bababa sa 6 ng mga membro ng International Red Cross ang malubhang tinamaan. Ako po mismo ang nagka-camera nito, kung kaya tignan niyo po ang video nito. Hindi na rin makatuloy ang mga bumbero para sana apulahin ang sunog doon. Wala na ring babalik ang bahay ang mga nagsilikas sa mga residente dahil lagpas 600 bahay na ang sinusunog ng mga rebelde. Mula sa Zamboanga, kasama ko sina Eddie Arellano at Julius Masayon. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.